Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Itasal natin, iadya tayo ang ating bayan sa malakas na lindol. Itasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin ngayong nagsisimba, lalo na ang mga may sakit at gayon din ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo po sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Nililug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipili mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit paanong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan.
papatayit, iahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon, itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-ahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan niyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay iluluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Masarap nga po bang maging mayaman? Dapat nga ba nating kainggitan ng mayayaman? Tama nga lang po ba na maghangad tayo na maging mayaman? Marami sa atin ang napapasana all pag nakakakita tayo ng mayayaman. Pag nakikita natin ang kanilang mga mahaling kagamitan, magagarang kasuotan, maraming mga sasakyan, malalaking mga tahanan,
Pag nakikita natin ang mga masarap na kinakain nila, ang mga magagandang lugar na napupuntahan nila, ang mga ginhawa o comforts na naranasan nila, ang taas ng respeto na binibigay sa kanila. Para bang ang saya-saya talaga, ang dali-dali talaga ng buhay nila. Pero sabi nga po natin, at ito ay totoo, kanya-kanya naman tayo ng problema. Kung may problema ang mga mahirap, may problema din ang mga mayaman. Kaya sana, bago natin hangarin na maging mayaman, siguraduhin muna po natin na kaya natin ang pressure, ang problema na dala ng kayamanan. Nandyan siguro yung problema kung anong isusuot mo, pati alahas, anong sasakyan ang gagamitin mo. Sa dami, no? Kung saan naman kayo restaurant kakain ng mga kaibigan mo, kung saan naman kayong lugar pupunta ng pamilya mo, dahil lahat ay napuntahan nyo na. Kung paano mo invest, iingatan, o gagastusin ng pera mo, kung anong pag-iingat ang gagawin mo, kung anong business ang bubuksan mo, kung sino mga taong pagkakatiwalaan mo, at kung paano mo hahatiin para sa kung sino-sino mga tao ang ari-arian mo kapag mawawala ka na sa mundong ito. Mahirap din ano? But of course, pwede nating sabihin, Father, hindi problema yan. Pwede ko pa nga ma-enjoy yung mga problema yan kung ako'y magiging mayaman. Okay? Pero sana po isaalang-alang din po natin yung problema or pressure na sinasabi mismo ni Kristo hinggil sa pagiging mayaman. Na napakinggan po natin sa ating mabuting balita ngayon. Kung saan, sinabi po niya, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinagahari ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Well, first of all, hindi po sinasabi ng Panginoon dito na ang mga mayaman ay hindi na paghaharian ng Diyos. Ang mga mayaman ay hindi na po pwedeng mapunta ng kalangitan. Ang sinasabi niya ay mahirapan sila o may dagdag na hirap para sa kanila. Mahirap lang mapunta ng langit. Mahirap magpakabuti. Pero mas nagiging challenge kapag nandoon ang sobrang yaman. Ito po ay sinabi ng Panginoon matapos siyang tanggihan ng isang binatang mayaman na sinabihan niyang ipagbili ang lahat ng ari-arian nito at ibigay sa mga mahirap ang pinagbilhan bilang tugon sa tanong nito kung ano pang dapat nitong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, pinagpalit ng binatang ito, ang inaalok ni Kristo sa kanyang buhay na walang hanggan para sa kanyang kayamanan. Kaya nasabi ng Panginoon ang statement na ito upang warning na rin tayo sa panganib na naibibigay ng kayamanan sa buhay ng tao. Hindi naman po kasi talaga masama ang pera o kayamanan, lalo pat kung ito'y sa tamang paraan na kukuha. At kung dahil dito ay nakakagawa naman din tayo ng mga kabutihan, ang sinasabi lamang po sa atin dito, at tulad ng nauna ng sinabi ko, ay kapag sobrang pera natin, sobrang yaman natin, mas maraming mga tukso ang maibibigay sa atin ng dyablo kumpara sa mahirap lamang o sakto lamang ang meron tayo. Unang-una ay nakaka-addict po kasi ang pera at ang ginhawa na naibibigay ng pera na nabanggit ko na po kanina. Kaya po pwede talagang dahil dito ay maging topmost priority na natin ang pera. So ibig sabihin kapag siya ay naging topmost priority natin, magiging secondary na lang, third na lang, fourth na lang, yung mga bagay o relasyon, tao na dapat ay pinakamahalaga sa buhay natin. Kung papaanong kapag marami din po tayong pera. Sabi ko nga kanina, mas maraming temptasyon. Kasi mas madali nang gumawa ng paraan para magkasala. Bukod pa sa nandoon ang isipan na kung mahuli man o kung magka-problema man ay magagawan mo ng paraan dahil sa iyong kayamanan. On top of this, and in relation with this, pwede nating maisip na kaya natin ang lahat, na hindi natin kailangan ang sino man o ano man kapag tayo sobra na lang yaman. Batay sa ating karanasan, alam natin yan, mas madaling maramdaman ang pangangailangan ng Diyos kapag tayo ay wala, pag wala tayong ibang maasahan. So conversely, pwede rin nating maramdaman na hindi natin kailangan ng Diyos kapag sobra na ang ating yaman. Hindi naman po natin kailangan sabihin, ni isipin, hindi ko na kailangan ng Diyos. Marami na akong pera. Kasi hindi natin gagawin dahil alam naman natin kailangan natin ng Diyos. Pero po pwede po natin itong maisabuhay nang hindi natin nalalaman. Kung dahil na nga po sa pera ay hindi na natin nararamdaman na kailangan natin siya. Unti-unti, hindi na tayo magdarasal, hindi na tayo magsisimba. Magsimba man tayo, magdasal ay mechanical na lang. Wala na yung intimacy. Magawa na lang dahil obligasyon na lang.
o para maging maganda na lang ang pakiramdam. Unti-unti pati ang mga paggawa natin ng mabuti, hindi na natin pagbubutihan o pagbutihin man natin ay parang lamang for recognition ang sarili natin. Ingatan po natin na tayo magkaganyan. Katulad nung hari ng Tiro sa ating unang pagbasa na napakinggan. So much so na ang kanyang sarili ay tinuring niya parang Diyos-Diyosan. Hindi po tama yan. Ibabagsak tayo ng Diyos pag tayo nagaganyan. Kaya mag-ingat po tayo kung mayaman na tayo or kung naghahangad tayo na maging mayaman sa mundong ito. We always think and say na hindi naman intrinsically masama ang pera. Yung labis na pagpapahalaga o pagmamahal sa pera, yun ang masama. Totoo yun sapagkat yun talaga ang sinasabi ng Biblia. Pero kung minsan, ginagawa na lamang po nating excuse ito sa ating labis na paghahangad ng pera, which in itself ay kasalanan na. Kahit na wala pa tayong maraming pera, yung labis ng paghahangad na tayo magkapera, pagmamahal na din po yan sa pera. And besides, kahit na ang pera ay hindi intrinsically masama, I don't think it is spiritually neutral. Dahil mas marami pa ring hatak ang pera na tayo gumawa ng kasalanan kaysa kabutihan. Kaya po, huwag nating masyadong hangatin yan. Magsikap tayo. Itrabaho ng tama, magnegosyo ng patas, ng honest. Ibigay natin ang best natin. Pero wag nating laging hangarin, dapat yumaman ako, dapat dumami ang pera ko. Kung kalooban ng Diyos na maging mayaman tayo, darating yan. Sapagkat kung kalooban ng Diyos na maging mayaman tayo, ibig sabihin nun, alam niya, kaya natin ang pressure at ang mga temptations sa ibibigay ng pera sa atin. Hindi naman kasi siya magbibigay ng blessing sa atin na hindi natin kayang i-handle. So iba ito sa mga taong pinipilit na magkaroon ng pera. Pwede namang magkaroon sila ng pera pero minsan sa hindi na natamang paraan, minsan kahit sa tamang paraan, pero dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos sa kanila, ay nasisira din sila eventually ng pera. Kaya sige, pahalagahan natin ang pera, pero hindi sa paraan na ito ang gagawin nating pinakamahalaga. At para dito'y maisasakripisyo na natin ang mga tunay na mahalaga. Unang-una ang Diyos. Pangalawa ang kapwa natin, lalong-lalo na ang pamilya natin. Ewan ko po pero tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Bagamat hindi naman masama ang maging mayaman, bakit ba niya hindi piniling maging mayaman? Diba? Kaya ito ay sigurado kung sinadya niya para ipakita sa atin ang katotohanan na una, hindi natin kinakailangang maging mayaman para maging tunay na masaya. Ikalawa, hindi natin kinakailangang maging mayaman para makagawa ng maraming kabutihan. At ikatlo, pwede talagang maging hadlang ang kayamanan upang hindi natin maramdaman ang pangangailangan natin sa Diyos. Pwede talagang hindi makatulong ang kayamanan. Sana mga kapatid, bagamat hindi masama ang yaman at ang paghahangad ng yaman, siguraduhin po natin nakakayanin natin ang mga challenges na maibibigay ng kayamanan. Siguraduhin natin na ito ay makatutulong at hindi makasasama sa atin. Kaya siguraduhin din po natin na sa bawat paghingi natin sa Panginoon ng kayamanan, isudlong agad natin, Panginoon, bigyan mo rin po ako ng tamang disposisyon para maging maayos ang pag-handle at paggamit ko ng kayamanan. To the point na pwede nating isudlong din kung hindi po makatutulong sa akin ang kayamanan. Panginoon, wag niyo na pong ibigay sa akin. Kahit anong pag-isikap ang gawin ko, bigyan niyo na lang po ako ng sapat o sakto. Basta wag mawala ikaw na pinakamahalaga sa buhay ko. Ikaw na pinakatunay kong yaman sa buhay ko. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, magiging ipokrito ako kung sasabihin kong ayaw ko ng pera, ayaw ko ng yaman. Nakikita mo ang hinahangad ko, gusto ko. Pero tulungan mo po ako na hindi maging alipin ito. Tulungan mo ko na hindi ko maisakripisyo ang mga pinakamahalaga dapat sa buhay ko. Ikaw, gayon din, susunod sa iyo, ang kapwa ko, ang aking pamilya. Tulungan mo po ako na maging ikaw ang tunay na kayamanan ko sapagkat makamtan ko man ang lahat kung wala ka, dukha pa rin ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong para patuloy tayong makatulong. Langin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyong ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang poong Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo, yung unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Sa puntong ito, alalahanin at pagdasal natin ng ating mga kapatid na yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa kanila, kami
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming nangyag, na matapos na pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalawalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong patuloy na matulungan. Salamat po. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Yan po ang lagi kong dasal dito. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sing in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.